Lord Jesus, thank you for forgiving all my sin. Thank you, Lord Jesus, for your love, dying on the cross. Lord Jesus, be my Lord, be my Savior, and be my Master. Thank you, Lord Jesus. Holy Spirit, thank you for your fellowship right now. Because you are the God who create light and bring peace. You are the God who established everything, Lord God. Protect every one of us. Make your face smile upon every one of us. Bless every one of us and keep us. May you lift up your countenance and give everyone your shalom. Please seal our prayer. The glory, honor, praises, power belongs to you before all time, now and forever. In Jesus' wonderful name, amen and amen. Praise the Lord. Nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Ako nga po pala si Jane ng Muntinlupa. Na-discover ko po ang lihim ng liham dahil po sa kasambahay namin na always po walang impis. Tuwing umaga, nakikinig po sa Energy FM. Kaya naman ako rin po, naengganyo na rin po. Ito rin po ang dahilan kung bakit napasulat po ako dito sa Lihim ng Liham. Nang makita ko po ang Facebook account ninyo, hindi na po ako nagdalawang isip na i-share sa inyo ang problema ko with my husband. DJ Lindsay, hindi mahilig magbigay ng regalo ang mister ko. Kaya napaisip ako nung nakita ko na meron siyang bit-bit na box ng sapatos na pambabae. Pag-uwi niya one time, akala niya hindi ko nakita. Kasi nasa kusina ako. Pero halatang halata. Kitang-kita ko na parang tinatago niya yung regalo na yon. Nagmamadaling umakyat sa kwarto namin. Akala ko para sa akin, DJ Lindsay, dahil malapit na ang anniversary namin. Hinanap ko yung sapatos nung nagkaroon ako ng time. At nakita ko sa ilalim ng kama namin, nakahalo sa mga kahon na mga lumang gamit. Nakita ko na pangregalo siya. May card pa at ang nakalagay ay for you, my love. Sabi ko, ang sweet-sweet naman ng asawa ko. Pero nung araw ng anniversary namin, DJ Lindsay, dahil nga nakita ko na may regalo, tahimik lang ako. Naghihintay lang ako sa oras na ibigay niya sa akin yung sapatos na yon. Pero inabot na ako ng 9:00 ng gabi kakahintay. Hanggang sa nakatulog na ako.
wala pa ring regalo na inabot sa akin ang asawa ko. Ang dami nang nangyari nung araw na yun. Nag-lunch kami sa labas. Nakita ko rin na nawala na yung sapatos doon sa ilalim ng kama. Nabaliwala ang paghihintay ko, DJ Lindsay, kasi wala naman akong napala. Hinanap ko na yung box ng sapatos. Nakailang ikot na ako sa kwarto namin. Pero wala. Naglaho na ng parang bula. Ayoko naman magalit kasi wala namang pinangako sa akin yung asawa ko na regalo na ibibigay niya. Hanggang sa isang araw, nagkayayaan yung barkada ng asawa ko sa bahay. Sabi parang konting inom lang daw. Kaya ako naman kahit wala ako dun sa bahay, sinabihan ko yung kasambahay namin na maghanda at magayos, magluto dahil dadating ang barkada ng asawa ko. Pero pagdating ko sa bahay nung gabi galing sa trabaho, nakita ko na ang daming sapatos sa labas ng bahay namin. Sa may pinto. Tapos, nagulat ako, DJ Lindsay, dahil isa doon sa mga sapatos na yun ay yung regalo na nakita ko na dapat ibibigay sa akin ng asawa ko. Well, akala ko ay ibibigay sa akin ng asawa ko. Sure na sure ako, DJ Lindsay, na yun yung sapatos na yun. Kasi mukhang bago pa. At hindi pa nga yata natanggal yung presyo sa ilalim. Nagkaroon na ako ng masamang kutob dito, DJ Lindsay. Kaya hinintay kong magsiuwi lahat ng bisita para malaman ko kung kanino ba yung sapatos na yun. Nagsialisa na isa-isa yung mga bisita namin. Hanggang sa nakita ko na sinuot ng babaeng kaibigan niya yung sapatos. At yung babae na yon, ilang beses ko nang nakita nakachat ng asawa ko. Pagkaalis nila, naramdaman ko na parang nanghihina ako dahil sa mga naobserbahan ko. Pero kahit pa ganun, naglakas loob akong tanungin yung asawa ko tungkol doon sa sapatos. Siya pa yung galit. Wala naman daw siyang sinabi sa akin na may ibibigay siya sa akin na regalo at sapatos. Wala rin naman daw siyang ipambibili ng sapatos dahil short siya. So as usual, tulad ng ibang lalaki na nahuhuli, itinanggi niya yung sinabi ko na nagbigay siya ng sapatos doon sa kaibigan niyang babae. Wala daw siyang biniling sapatos. At bakit daw siya magbibigay doon? Ako nga raw ang asawa niya. Ako nga raw tong laging nagmamakaawa ng regalo at naghihintay ng sorpresa, hindi niya mabilihan. Bakit daw siya magbibigay pa sa ibang tao? DJ Lindsay, dapat ko po bang paniwalaan ang sinasabi ng asawa ko? O dapat bang sundin ko ang kutob ko na may ginagawang kabulastugan
ang aking mister. Tulungan niyo po ako, DJ Lindsay. Muli, ako si Jane. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Natin sa buong kapulungan, check your time, 15 minutos, makalipas po ang alas 9 ng umaga. 9:15 on the clock. Good morning, Metro and Mega Manila. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Wow! Ikaw pa rin po ay nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Magkabag mo sabihin radyo. Sabihin mo tayo po ang istasyon na same pero iba. Oy, grabe naman. O usapang sapatos. Bago ang lahat, good morning sa lahat po ng mga kakabalik lang galing sa kanilang mga probinsya. Ganon din sa mga nandito lang sa Manila at hindi po lumabas ng probinsya. Wow! Parang hindi naman daw nag long weekend dahil ang dami pa rin daw tao dito sa Maynila. 'Di ba kahit na nag-long weekend. 'Di ba? Good morning po sa ating lahat. Good morning sa mga taga Muntinlupa, loob at labas. Loob at labas ng munti. Good morning po sa inyo. Hoy, Jane! Oo, si Jane po may problema. Nakita niya kasi yung nagkaroon ng regalo. Nakita niya na may regalong hawak-hawak yung asawa niya. Tapos dali-daling inakyat. Oo. 'Di ba? Tapos hindi naman daw binigay sa kanya yung regalo. Pero meron pang card na ang nakalagay ay, "For you, my love." Wow! So sweet. Oo. Tapos nakita niya nung mga may nagpuntahan sa kanila, the same sapatos nandun sa labas ng kanilang pintuan. Tapos nung inisa-isa niya, 'di ba, hinintay niya kung sino yung magsusuot ng sapatos nung umuwi na yung lahat at nagulat siya. Wow! My goodness. Yung babae na nagsuot, nakita niya na lagi ding kachat ng kanyang Diyosawa. Oy! Okay Kaya nga, ang tanong niya sa akin, sa ating lahat, mga panggaano daw bang gagawin niya, tulungan naman daw natin siya. Kasi dinenay ng asawa niya. Sabi niya, ikaw nga na hindi ko asawa, hindi ko mabigyan ng regalo, ba't naman ako magbibigay pa sa iba? O para sa iyo ba? Is it a yes or a no? Oo, pangga. Message mo na ako. Punta ka na sa Facebook, facebook.com/EnergyFM1067. Tapos hanapin mo yung live doon. Yan naman yung sasambulat sa'yo yung live ko na yan. Okay? Tapos i-message mo sa akin kung anong mararamdaman mo. Kung ikaw si Jane, anong mararamdaman mo bilang asawa? O basa po tayo ng comments. Sabi ni Villa Vicencio, pag nagpunta ulit sa inyo at suot pa din yung sapatos, sabihin mo, ganda ng shoes mo Ganyan yung nakita kong shoes na binili ng asawa ko Kaso hindi naman sa akin binigay. Testingnan mo yung reaksyon ng babae. Ay, medyo soft na pagiging sarcastic. Diba? Sabi naman ni Rana, huwag mo siya kausapin at magluto ka na lang ng kasya lang sa inyo ng mga anak mo at huwag mo siyang pakainin. Diba? Pamukha mo sa kanya na hindi siya karerespeto o karespe-respetong asawa. Ikaw pag ginawang bulag kahit alam mo naman ang katotohanan, kita mo mismo ng dalawang mata mo. Tapos mag-ipon ka ng pera at huwag mo na ding labhan yung mga damit niya. Ganun ang gantihan. Sabi naman ni Sarah, pag alam mong cheater ang husband mo, mas mabuting ilayo mo na yung loob mo, 'di ba? Kasi nararamdaman mo na yung mga kalokohan niya. At iparamdam mo sa kanya na guilty siya sa mga kasalanan niya sa iyo. 'Di ba? Huwag mo nang kausapin. Total masama na yung loob mo, 'di ba? Isipin mo kung magsi-stay ka or hindi kasi may trabaho ka naman. Stress lang ang makukuha mo diyan. Ang taray Taray na mga comments ninyo Parang wala kayong parang hindi kayo nagbakasyon Parang palaban na. Sabi naman ni Sin Ryan, ba't ba ganito yung mga pangalan ninyo? Parang binaliktad ba? Oo.
Dapat picturean mo yung gift na shoes, pati yung box na may nakasulat na for you, my love, para may evidence ka at mapakita sa kanya. Hindi naisip ni ate mong girl Jane eh. Dapat pag ganyan, lagi kang may proof of purchase. At lagi kang may resibo, di ba? Yan. Sabi naman ni Mary Vic, grabe no, galit-galitan ng peg, kakagigil, gawain talaga nila yan. May hugo. Sabi naman ni Divina, dapat talaga wag nang hayaan magdala ng babae sa bahay ang mga asawang lalaki. Oo, ganyan. Kahit pa sinabing kasama sa trabaho, ganun din sa asawang babae. So bawal off limits ang bahay. Wow! Sabi naman ni Gigi Alcaraz, bili ka sapatos, pakita mo sa kanya, tapos ibigay mo sa kanya, o ipakita mo sa isa sa mga kaibigan mong single na lalaki para ma-feel niya ang pinagdadaanan mo. Lintik lang ang walang ganti. Sabi pa dito ni Lindy, ganyan ang mga nagloloko dinadaan sa galit para hindi masyadong halata. Uy, grabe naman kayo doon. O ano pa sabi ng mga pangga natin over Facebook, facebook.com/energyfm1067. Tingnan nga natin, sabi ni Eliza, good morning DJ Lindsay. For me, ate, sundin mo ang kutob mo. Ika nga ng iba, girls instinct yan. Dapat pag ginanyan o ganyan na po ang sitwasyon, hindi pinapalampas dahil the more na hinahayaan mo, the more nakaharot yang asawa mo. Diba? Bigyan mo ng sapatos sa asawa mo, tapos ihampas mo sa kanya, baka sakaling matauhan. Shoutout naman po from Japan. Sabi naman po dito ni Arch, women's intuition is a highly accurate thing pero kailangan pa rin ng mas matibay na confirmation. Give the cold shoulder until he comes clean. Then talk with him about what the future will hold for the two of you. Sabi naman ni Your Nabs, bilihan mo rin sapatos sa asawa mo, lagyan mo ng blade yung loob. Ay! Bakit naman ganon? Hindi na sugatan. Sa bagay, masakit din naman yung binigay niyang sugat sa'yo. Nang ganyanan, sabi ni Alan Ignacio, masakit talaga yan. Ganyan din naranasan ko sa dati kong asawa. Binilan ko rin ng shoes yung kaibigan kong lalaki, tapos sila pa hanggang ngayon. Gawin mo na lang habang kayo pa, mag-move on ka na para pag kinumpronta mo siya at naghiwalay kayo, at least hindi ka na masasaktan. Walang respeto sa'yo yan, kaya hiwalayan mo na. Uy, grabe naman. Ang bilis naman ng usapang hiwalayan. Wow! Pero alam mo, hindi ko naman masisisi yung mga pangga natin kung meron ng, alam mo yon, gusto na makipaghiwalay agad, no? Dahil nga, naniniwala ako na masakit talaga kapag hinampas na sa mukha mo yung katotohanan. 'Di ba? Yung tipong, alam mo na, pero nagsisinungaling pa rin sa'yo. Ang sakit nun, ha? Parang ano yun eh, 'di ba? Double whammy yung mga ganyan. Alam mo na eh, nakita mo na eh. Tapos hindi pa inamin sa harap mo, sa mukha mo. Parang iniinsulto pa yung talino mo o iniinsulto pa yung knowledge mo about doon sa sitwasyon na yun. Yun yung mas nakakaasar doon. Wow! Sabi nga sa The Godfather, you are insulting my intelligence. Diba? Anyways, kung ako yung tatanungin mo dito sa paksa na ipaksa! Gusto mo yung paksa? Kung ako yung tatanungin mo dito, girl, isa pang beses, no, tatanungin ko siya. As in talagang, kung ako yan talagang kukulitin ko talaga siya. Kanino ba talaga yung sapatos na nakita ko? As in, hindi ko siya titigilan. Sa kahit anong okasyon, hindi ko siya titigilan ng kakatanong. Lihim ng liham. Kasi alam mo, mahuhuli mo ang isda kapag lagi kang may pain eh. Oo, imposibleng hindi yan madulas sa'yo. 'Di ba? Ng katotohanan. Wow! Kasi tingnan mo, nahuli mo na yung sapatos. Nakita mo kung sino yung nagsuot, yung babae. Tapos itong babae na ito, coincidentally, yun ding babae na laging ka-chat ng asawa mo. So gets mo? Hindi lang siya basta-basta pagkakataon. May pattern, bakla. Wow! So ikaw, nasa sayo yung desisyon kung lalagpasin mo ba yan o susundin mo yung pattern na yun. 'Di ba? Kasi parang once pwede siya mangyari. 2, teka lang, mapapaisip ako. Pero 3, may pattern. Pattern na yan. O, makita mo, obserbahan mo. May makikita kang link pa dyan sa ginagawa ng asawa mo. Wow! Diba? Sabi dito ni Joven, magsisinungaling na lang, hindi pa totoo. Kasi nungalingan nga. O talaga. Sabi naman ni Ash Castro, bilihan mo yung ng same shoes yung mister mo para couple sila. Tapos hiwalayan mo na.
Oo nga, no? Oo, mahal, meron akong regalo sa'yo. Tapos pagbukas niya, kamukha nung sapatos na binili niya, no? Niregalo niya dun sa babae niya. Oo, ganda ba? Oo. Pamilyar sa'yo. Baka sakali magtagal kayo. Couple shoes kayo para sweet. Diba? Pero din, on the flip side, naniniwala ako na minsan may mga, alam mo yon, challenges na kinakaharap ang mga mag-asawa. Diba, challenge ito dun sa lalaki. Diba? Kung sakali nga na niloloko ka niya, well, feeling ko, niloloko ka niya. Diba? Yan naman talaga yung challenge sa mga mister. At saka misis na rin at the same time. Talagang may mga pagkakataon na matetest yung pagsasama ninyong mag-asawa. Pero ang catch is, mahuhulog ka ba dun sa patibong? Papatol ka ba dun sa challenge? O pababayaan mo na lang, palalagpasin mo na lang. Hindi ka magpapadala sa tukso. Diba? Nakakaloka. Obviously, yung asawa mo nagpadala sa tukso. Diba? Kung meron nga talagang something sa kanilang dalawa, ha? Kung nga na asawa, hindi mabigyan ng regalo, tapos nagbigay pa sa iba. Ang tibay naman niya. Ikaw na laging nagpapagod, di ba? Inaayos yung buhay niya. Tapos, bibigyan pa yung iba ng regalo, ikaw hindi ka mabigyan. Nakakahiya naman sa inyo. Ang masakit ma dyan, kung wala siyang inaambag sa bahay ninyo. Kung pa yung sumasagot ng kuryente, tubig, internet. Tapos hindi ka man lang mabigyan ng regalo. Ay, talaga namang negative na negative, Ben. Makikita mo sa iba may regalo, sa'yo wala. Ay, oo. Ay, nako. Pero, ayun nga, kalmahin mo ang sarili mo, tapos tingnan mo pa rin kung magkakaroon pa ng one last pattern. Ngayon, pag nakita mo na meron talaga at parang hindi mo sasabihin yung word na yarn. Ay, nako, parang kapag gini-gigi ka na ng asawa mo, ay, nako, diba? Alam mo na kung anong gagawin. Huwag mo nang patagalin pa. Kumprontahin mo na talaga siya. Niloloko mo ba ako? Hindi ako pinanganak kahapon, As this time around, dapat meron kang mga ebidensya ba? Hindi yung mga parang sabi-sabi lang naman. Oo, picturean mo yung mga makikita mong ebidensya. Pero ang tip ko sa'yo, Mare, ngayon, magiging na yan. Mag-iingat na yan sa mga galaw niya kasi syempre, nahuli mo na. Kaya, hindi mo pa yan mararamdaman sa loob ng 1-2 buwan. Kasi mag-iingat yan Pero, kapag meron talagang ginagawang kababalaghan at kabulastugan yung mga tao, lalabas at lalabas yan. Kasi may mga lalaki patanga-tangang gumawa ng kasalanan. Makikita mo yan, lalabas at lalabas yan. Sinasabi ko sa'yo, mauhuli mo yan sa sarili niyang bibig. Oo. Huwag ka mag-alala. Ipagdasal mo lahat ng gagawin mo at ipagdasal mo yung relasyon ninyong dalawa. Wow! Kasi promise ang universe, kung talagang taimtim kang magdadasal, ang universe, hindi yan para pahirapan ka pang bigyan ka ng clue. Ipapakita niya sa'yo kung ano ang nangyayari. Hindi man harap-harapan Tanungin mo siya once. Niloloko mo ba ako? Pag sinabi niyang hindi, okay. Pero sa mga susunod na araw, pag inabot siya ng mga kamalasan, natanggal siya sa trabaho, o di kaya naman nabangga yung sasakyan niya, wag naman sana. O di kaya naman, alam mo yun, may hindi magandang nangyayari sa buhay ng asawa mo. O yun na yun, hindi mo na kailangan pantanungin kasi karma na ang sumasagot sa'yo. Diba? Hello naman ulit kay Bro Alfonso, kay Aliza, kay Choyams, kay Abet Mendoza. Sabi dito, hello din kay Jovan Friles. Sabi dito, bakit ako hindi mahuli? Ewan ko sa'yo. Good luck. Di ang galing mo. Ikaw na. You're the best. Diba? 9:28 ng umaga. Mahal ko, pangkakabibi ko. Ikaw pa rin po ay nakikinig sa Lihim ng Liham. At syempre naman, again, Jane, ikaw na bahala dyan. Ang dami na naming nasabi dito. Pinagtulong-tulungan na namin. Now, nasa iyo na ang huling baraha. Wow! To let go, kausapin mo yung asawa mo, or mag-observe ka pa ng pattern, or alam mo yun, humiwalay ka na lang bigla. Nasa sa iyo talaga yan. Pero if I were you, kakausapin ko ng matinuan yung asawa ko. 'Di ba? Para lang mabigyan siya ng mabigyan siya ng reminder, 'di ba? Warning. Para iparamdam lang sa kanya na, huy, hindi ako pinanganak kahapon.
Diba? Hindi ako ganon katalino pero hindi rin ako ganon katanga. Diba? Para maramdaman niya that you mean business and you're serious about your marriage. Tsaka yung babae, kung hindi talaga, kung nararamdaman mo talaga na there's an urge to reach out to that woman para malaman mo, wala namang masama mo magtanong, diba? Wow! Tatanong ka lang naman eh. Isa pang style yan, kapag nagalit yung asawa mo, kapag minessage mo yung babae na yun, ay, nako. I think there's kind of something. Ay nako, 30 minutes after 9, mahal ko pang gako, baby ko. Thank you very much for tuning in dito po sa Lihim ng Liam story natin for today. Again, kung gusto mong mag-send in ng story, punta ka lang sa facebook.com/Lindsay1067. LINDSAY1067. Tutok lang!